Chapter 33. Let us all stand at basahin muna natin ito. Kasi pagod na kayo eh. In the Old Testament times, sa temple, walang mga upuan. Habang nagsasalita, kung sino man ang nagsasalita sa harap, walang nakaupo. Kaya pagkatapos natin ito basahin, walang makupo ay lugi ang pastor. Ang pastor lang nakatayo, kayo nakaupo. Sitting pretty. Ang iba magtulog pa. Ezekiel chapter 33, 28 hanggang 33. Lahat, kagabi nagtanong ako kung sino ang may mga Cebuano, dalawa lang. Sino ang may mga Cebuano Bible? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Pwede. Sa 38, ang magbasa, 28, biglang palit. 28, English, King James. 29, Cebuano. Lakasan ng Cebuano kasi kaunti lang kayo At 30, English. 31, Cebuano kasi gusto kong makita ng lahat ng maganda ang verse 31. So 28, English, sa King James, basahin natin, read. For I will lay the land most desolate, and the pomp of our strength shall cease. And the mountains of Israel shall be desolate, that none shall pass through. English. Also thou son of man, Cebuano? Okay, God bless the reading of His Word. Maupo na lang kayo kasi baka magalit talaga kayo sa akin. Hindi na ako makabalik dito sa Maramam. O hindi ako makaalis. Mayroong isang tatay, he loves to hear preaching. Gusto niya talagang makinig ng mga mensahe. At gusto rin niya mag-discuss ng mga Bible topics. Yung tatay na yun. Pero pagdating sa kanilang bahay, iba ang ugali ni tatay. Sinusuntok, pati si nanay. Ano ang suntok sa Cebuano? Tumbak, no? So, one time, sinumbag niya si Mrs. Nakarating kay pastor. So, pinuntahan ni pastor, no? In-advise ni pastor. Winarn nga ni pastor, sabi niya, if you will not change, sabi niya, someday, you will be lonely and unloved. Pag hindi ka magbago, balang araw, malulungkot ka at wala nang magmamahal sa iyo. Hindi pinakinggan ito ng tatay na ito.
ngayon, malungkot na siya. Iniwanan siya ng misis niya. At hindi na siya iniintindi ng kanyang mga anak. No? Yan ang sitwasyon. That was the situation dito kay Ezekiel. No? During the time of Ezekiel, ang mga tao, the Israelites, no? They love, gusto nilang makinig ng mga mensahe ng Diyos. Pero, they continue on living wickedly. Patuloy silang namumuhay ng masama. No? Hanggang hindi nila iniintindi ang warning ni Ezekiel. Ano? Ng iba pang propeta. Hanggang one time, dumating ang mga Babylonians. Kasi before itong verse na binasa natin, nag-warning ang Diyos, pag hindi kayo magbago, may mangyayari sa inyo. If you will not change, I'm going to send somebody. Oh. Ayan, pinadala ang mga Babylonians. So, ang nangyari, dumating ang Babylonians, they were captured, no? They were defeated, dinala pa sila sa ibang lugar, bago nila na-realize na totoo pala ang sinasabi ng Diyos, at ngayon, tinatanggap nila na they made a mistake, na hindi nila sinunod ang Diyos. Pero huli na, no? Kaya ang sabi ng Panginoon, ang ating warning ngayong umaga, nasabi ni James, alam niyo ang James 1:22, James 1:22, ano? Nandito rin sa Ezekiel 33:32, sabi ng Panginoon, and lo, thou art unto them as very lovely song of one that hath pleasant voice and can play well on an instrument, for they hear thy word, but they do not do them. Sabi ni Santiago, do not be hearers only, be doers. No? So ngayong umaga, you have to obey. You have to obey kung ano ang sinasabi. What the gospel or the Bible says. Not all. And I wish, sana all, sana lahat kayo dito, lahat tayo dito, totoo. Sana lahat dito real, genuine, Christian, para pag tumunog, anytime, ang trumpet ng Diyos, pag rapture, lahat tayo, walang matira dito. Kaya palagi kong binibigyan emphasis doon sa aming church. Siguraduhin ninyo na kayo siguradong Kristiyano. Para anytime na bumalik ang Panginoon, kasama kayo. Hindi kayo maiwan kasi kawawa. Sayang kayo. Magtitiis kayo ng hirap at ang paghirap forever. O baka mayroong masave. Kasi pag nakita nyo, kayo na lang naiwan na nakaupo. Diyan sa inyo sabi, totoo na ang sinasabi ng pastor. Kaya kailangan tiyakin ninyo. Ako hindi inuubo. Pero nang mag-prepare na ako, malapit na kami dito, inuubo ako. Kagabi naman katapos mag-preach doon kami sa tinutuluyan namin, wala akong ubo hanggang kanina. Nung malapit na naman pupunta dito, nagsimula na naman magkati. Sinusungkit-sungkit siguro ni Taning. Ano? Kaya po ba, nung papunta na kami dito, Biyernes kami aalis ng Puerto. Thursday, wala akong lakas, I have no strength, hindi na ako halos makabangon. Sabi ko, ano itong nangyayari? At sabi ko, ipag-pray, sabi ko sa asawa ko, mahal ako mag-pray tayo kasi inaatake ako ni Satanas physically kasi ayaw niya. Alam niya, babakbakan ko siya ngayong umaga. Ako sa kagabi. Kaya ngayon, no? Dito sa church, okay, basahin muna natin ang Matthew. Alam niyo ito. Alam niyo ito. Ito ang problema. Almost 100% ng mga Baptist alam ang maraming verses sa banal na kasulatan. Nag-memorize pa. May memorization pang contest, di ba? Pero warningan ko kayo. Si Satanas marunong mag-quote.
Marunong si Satanas mag-recite ng verses. Matthew 7:21. Sabi ni Jesus Christ, this is the word of Jesus Christ himself, not by the apostles, but Jesus. Sabi ni Jesus, not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Yun lamang gumagawa ng kalooban ng Diyos na nasa langit. So, if you have not done, and if you are not doing the will of God, hindi kayo pwede sa langit. Kasi yan ang kondisyon. Ngayon tatanungin ko, sa inyong palagay, what do you think? Is the will of God? Ha? Sa inyong palagay, ano ang gusto ng Diyos? Ha? Para makapasok kayo sa langit. Ano ang gusto ng Diyos na gawin ninyo para kayo makapasok sa langit? Buksan ninyo, open your Bible sa 1 John 3:23. Ito ang gusto ng Diyos. This is the will of God. Unless you do this, hindi kayo pwede sa langit. Hindi kayo makakarating sa langit. Sabi niya, and this is His commandment, and this is His will, that we should believe in the name of His Son Jesus Christ, and love one another as He gave us commandments. So, ang number one, ang will ng Panginoon ay you have to believe and accept the Lord Jesus Christ in your heart. No other way, walang ibang paraan na ang tao makarating sa langit. Anong sabi ng John 1:12? But as many as receive Him, to them give He power to become the sons of God. So unless na yung tanggapin si Jesus Christ, hindi ka maging anak ng Diyos. Ang pagiging baptist will not make you a son of God. But if you are a child of God, you have to be a baptist. Kasi ang baptist lang ang nag-aalaga, nagpapakain, nagpapalakas ng mga Kristiyano. Yan ang baptist. Ang baptist hindi nagsisave, pero ang baptist nag-aalaga ng mga save. No? So itong binasa natin, kagaya ng nangyayari ngayon, maraming mga sa loob, many of those who are inside the church, they appreciate the message. Sabi nila, maganda, blessed ako. No? So ang kanilang mga bibig, their mouth shows how much they love the Lord. Nakakita na kayo ng mga nagsasamba ng mga Muslim? Nakakita na kayo ng ibang mga religion kumagsamba? Ang kanilang mga bibig, no? Their mouth shows how much they love the Lord daw. But ang sabi ng Panginoon, your hearts. Itong importante, your hearts. Kaya ang sabi sa Isaiah 29, dito sa loob, among us, nobody knows your heart. Maski asawa mo, si anak mo. But God knows. Kayo ngayong umaga. Sabi niya sa Isaiah 29 verse 13, therefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth and with their lips honor me, kaya paawit-awit pa. Pero sabi niya,
But, itong word na ito, 3-letter word na ito, napakahalaga. But, no? Have removed their heart far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. Ang heart nila wala sa Panginoon. They do not fear the Lord. Natatakot lang sila na sitahin sila ng pastor, bakit wala ka sa church? Kaya pumunta sa church. No? Pero ang heart nila wala sa Panginoon. Kaya itong verse na ito, quoted by Jesus Christ. Si Jesus Christ ang nag-quote nitong Isaiah. Tingnan natin sa Matthew chapter 15. Matthew chapter 15. Verses 7 and 8. Hanggang 9. Sabi niya, ye hypocrites, well did Isaiah prophesy of you, saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. But in vain they worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Hypocrites. Ano ba ang hypocrisy? What is hypocrisy? Hypocrisy is hiding some principle, no? Under the pretense of religion. Nagkukunwari. Kaya ito, kaya sabi ng Panginoon, they come near to me with their mouths, with their lips. They do form of worship. Ha? Pero sabi niya, outwardly, because their hearts are far from me. So ako may mensahe na how to worship God. Ha? Worshipfully. Alam niyo, pag kayo mag-worship sa Panginoon, ang lagi kong sinasabi, Saturday pa lang, i-prepare na ninyo ang inyong sarili. Prepare yourself. Saturday pa lang. I-prepare nyo lahat ng gamit para hindi na kayo maghanap sa linggo na umaga. Para hindi na kayo magkagulo, mag-away. Minsan ang mag-asawa mag-away, saan ang medyas ko? Saan ang damit ko? Saan ito? Saan ang tuwalya? Kaya nagkagulo. So, maaga pa, mag-pray na. Pumupunta kayo dito, ang heart nag-prepare na. Hindi pumupunta kayo dito kung anong iniisip ninyo. Iniisip niyo ang negosyo ninyo. Iniisip niyo ang ibang gagawin. Pagdating dito, wala ang puso ninyo malayo sa Panginoon. Sige ang awit ninyo. Nag-aawit kayo. Talaga bang iniisip? Every time you sing, do you think of the words that you are singing? Ha? Awit kayo na. I love you, Lord. Totoo ba yun? May awit pa kayo, sabi nyo, I have decided I'll follow Jesus. Do not go with me, but still I'll follow. Totoo ba yun? Is that real? Totoo ba yun? O dito lang yun? Dito lang sa bibig. Sa puso wala. If you are like that, sabi niya sa verse 9, you worship me in vain. Walang kwenta, walang kabuluhan. Ano yung sa Cebuano? Walang data? Ha? Wala pulos. Wala pulos. Ha? So, nandito kayo, nagbasa kayo ng Bible, nag-pray kayo, ha? Nag-awit kayo, lahat yan useless. Because your heart is far from the Lord. Ha? Bakit tayo nag-pray? Bakit when we pray, we close our eyes? Para kasi mawala lang lahat yan. Pero nagpe-pray kayo, tainan nyo kung ano. Kung may magdaan dyan, sabi pa nyo, tingnan nyo kung sinong dumaan. Oh. Diba? Yung heart ninyo. So God wants
doers of the word, not hearers. Pangalawa, sa James 1:22, sabi niya, if you are not a doer, hearer only, you are deceiving. You are deceiving. Dinadaya mo. Ha? Sino? Alam niyo, to deceive somebody is bad. Ang magloko, ang magdaya ng ibang tao, bad. Masama. Pero deceiving your own self, gross, terrible, niloko mo ang iyong sarili. Ha? Niloko mo ang iyong sarili. Gusto ng Diyos mag-obey. Tingnan natin, balikan natin ulit ang Matthew 26 and 27. Sabi niya, everyone that heareth this saying of mine, yung nakarinig ng ito, these sayings of mine, itong Biblia, warning. Every time you read this book, every time you hear this book being read, it is God who is talking to you. No? Sabi niya, everybody who hears this word and do not do them shall be likened unto a foolish man which built his house upon the sand. And the rain descended, and the floods came, and the winds blew, beat upon the house, and it fell, and great was the fall of it. Diba? Hindi sapat. It is not sufficient to hear the word. You have to obey. The word of God must be obeyed. Pag hindi kayo magsunod, maondoy kayo, masindong kayo. Ano ba nagsira dito sa Cagayan? Anong bagyo yan? Sindong. Ha? Nag-warning, hindi sila makinig. At ang tigas na ulo ng tao, ngayon may nagbalik na naman. Yung mga ganun tao, makulit. No? So, ngayong umaga, narinig ninyo, you have heard the word of God. Ang tanong, have you done it? Ginawa na ba ninyo? No? Okay. So, deceiving your own self. Warning. Pangalawa, tingnan natin sa 1 Corinthians chapter 6. 1 Corinthians chapter 6. Deceiving yourself. Dayain ninyo yung sarili. Dito sa 1 Corinthians chapter 6, verses 9 and 10, ito ay the danger of being deceived by others. No? Sino ang mga deceiver na ito? Yung opinion ng iba or ang iba, mga leader mismo nila. Okay, sabi dito ni Paul sa 9, know ye not that the righteous shall not inherit the kingdom of God? The unrighteous, be not deceived. Kanina sa James, do not deceive yourself. Dito, be not deceived. Neither fornicators, idolaters, adulterers, effeminate. Ito yung effeminate, yung mga bakla, mga tumboy. Ha? Nor abusers of themselves with mankind. Ito, alam niyo kung bakit ang Amerika nagkaka-problema na? Ako, pinagpipray ko matalo si Barack Obama. Bakit? He is the only president na nagsabi wala siyang tutol na mag-asawa ang mga bakla. No? Nor thieves, nor covetous, nor drunkards, nor revilers, nor extortioners, kidnappers, nandiyan na yan. Itong mga drug pusher shall inherit the kingdom of God. Maraming deceivers. Kawawa, ang daming Pilipino, niloko na naman nila. Recently, just 2 weeks ago, yung canonization ni Pedro. Kilala niyo si Pedro Calungsod? Basahin niyo kung bakit siya na-canonize. Kasi sabi, he was a martyr. No? He was a martyr. Ngayon ako, tatanungin ko kayo, alam ba ninyo paano maging santo? Do you know how to be saints?
Do you know how to be saints? Alam ba ninyo paano maging santo? Sino ang narito ngayong umaga na santo? Ay, salamat sa Panginoon, may mga santo at santa dito. Bakit dito walang nagtaas? Wala kayo dyan? Paano? Alam ba ninyo kung paano maging santo? Ang tao na santo ay yung buhay na mananampalataya kay Jesus. Hindi ang patay. Paano nagiging santo ang isang tao? Tandaan niyo na ang santo, saint, ay opposite ng sinner. Ha? Walang makapunta sa langit na sinner. Ang makapunta lang sa langit ay ang saint. So, paano maging saint ang sinner? Mabasahin muna natin sa banal na kasulatan ang tungkol sa mga saints. And then sasabihin ko saglit, paano maging saint? Ha? Okay, buksan natin sa Romans chapter 1. Aba, parang nababother ako dito na kaunti ang mga nagtaas na sila'y santo. Romans chapter 1 verse 7. Sabi dito ni Paul, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints. Ha? First Corinthians. Tingnan natin sa First Corinthians. First Corinthians chapter 1. First Corinthians chapter 1 verse 2. Unto the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints. Okay? Tingnan natin sa Ephesians. Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1. Verse 1. Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, to the saints which are at Ephesus. Sa Philippians. Tingnan natin sa Philippians chapter 1. Verse 1, Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus, which are at Philippi. Okay. Ang tanong ko, sino ang sinusulatan ni Paul? Who were the readers of Romans, Corinthians, Ephesians, Philippians? Sino ang bumabasa? Mga patay? Nasa langit? Itong sa Romans, nasa Roma sila. Itong sa Corinthians, nasa Corinth sila. Itong mga nasa Ephesians ay nasa Ephesus sila. Ang sa Philippians, nasa Philippi sila. Wala sila sa sementeryo. Ha? Makabasa ba ng sulat ang patay? Makabasa ba ng sulat ang patay? Sige, sino ang makabasa na patay? Sige, tingnan ko nga. Kaya lang may mga taong sumusulat ngayon sa patay. Ha? At tatapos lang ng kanilang undas. Ha? Ang iba nagdala pa nga ng pagkain. You are being deceived. Kung ganyan kayo. Okay, pabalik tayo sa Corinthians. 1 Corinthians chapter 6. Sabi niya, before you accepted Christ, you are thieves, you are robbers, you are adulterers, you are fornicators, you are bakla, you are tomboy, at kung ano-ano pa dyan. You were like that before. But now, sabi niya, when you accepted the Lord Jesus Christ, sabi niya sa verse 11, but such were some of you, but you were washed
hinugasan na kayo. Pagtanggap ninyo kay Jesus Christ na inyong tagapagligtas, at the very moment that you accept the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, puhugasan ka ng Panginoon ng kanyang salita. Tingnan natin sa Hebrews chapter 10. Hebrews chapter 10 verse 22. Ito ang sabi niya. 10:22. Let us draw near with a true heart in full assurance of faith, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies washed with pure water. No? Anong water ito? This is not baptism. Baptism cannot and will not ever cleanse anybody of their sins. Walang bautismo makaalis ng inyong kasalanan kahit konting kasalanan lang. Ang makahugas kompleto ng ating kaluluwa ay walang iba kundi ang salita, the Word of God. Buksan natin sa John chapter 15. John chapter 15. John chapter 15 verse 3. Sabi ni Jesus Christ, now ye are clean through the word which I have spoken unto you. Remember, sabi ni Jesus, when Nicodemus came to Jesus by night, sabi niya, Jesus, what will I do to inherit the kingdom of God? Sabi ni Jesus, you must be born again. Sabi ni Nicodemus, paano yun? Shall I go? Shall I return to my mother's womb and be born again the second time? Sabi ni Jesus, no, unless you are born of the water and the Spirit. Through the Spirit, ang salita ng Diyos ang maglinis sa inyo. Pag sabi mo, Lord, I am a sinner, forgive me of my sins. Sasabihin ng Diyos, because Jesus Christ died for you, I forgive, wash, remove all your sins. Ang salita lang ng Diyos ang magalis niyan. At ang sabi ng Biblia, God will pronounce you innocent. No more sins. Pagtanggap mo kay Jesus Christ, immediately, ikaw na sinner ay magiging saint. Sino ang nagawa sa iyo na saint? Ang Diyos, hindi ang tao. Not ang baptism. No kind of right na makagawa sa iyo na ikaw ay maging saint. Only by believing the Word of God. By accepting Jesus Christ as Lord and Savior. Tandaan niyo, but as many as receive Him to give Him the power to become the sons of God. If you are sons and daughters of God, you are saints. Kasi ang tatay mo ay yung Diyos, saint. God is holy. Kaya kapag ikaw ay pinanganak na ng Diyos, you are holy. Another word for saints ay holy. So pagtanggap niyo kay Jesus, pagtanggap niyo ng salita, sabi ng Diyos, your sins are forgiven. Immediately, holy ka. Hindi holy na nadakip na huli. Kundi holy, H-O-L-Y, banal. Ano pang sabi ni Paul sa 1 Corinthians chapter 6? And ye are sanctified. And ye are sanctified. Since ikaw ay tumanggap na kay Jesus, banal ka na, holy ka na, saint ka na, saint ka na, saint ka na. Ang pagiging saint ng Kristiyano ay progressive. Pag tanggap mo kay Jesus, holy ka, saint ka na. But every day, almost every moment of the day, we commit sin. Kaya ang 1 John 1:9, no? 1 John 1:9, if we confess our sin, God is faithful and just. Lilinisin niya tayo araw-araw. No? Naalala niyo when Jesus Christ was here, at one occasion, kumuha siya ng planggana at tuwalya. Sabi niya sa mga disciples, I will wash your feet. Sabi ni Peter, no, you are my Lord, you can never wash my feet. Sabi ni Jesus, if we will not wash your feet,
you have no part of me. Huh? Sabi ni Peter, Lord, kung ganon, not only my whole body. Ano sabi ni Jesus? Buksan natin sa John chapter 13. John chapter 13. Ito dapat sa mga Kristiyano. John chapter 13. Verses 10 to 13. Jesus said unto him, he that is washed, needeth not save to wash his feet, but is clean everywhere, and ye are clean, but not all. For you know who should betray him. Ganito yan. Ang background, in the Old Testament, ang iba, maski sa atin ngayon, although tayo medyo modern, before, di ba, bahay natin, walang gripo. Sa tayo kumukuha ng tubig sa balon. Di ba? So, ang balon, kumisan, may distance sa bahay. So, magligo sa balon. Magligo sa malapit sa balon. Malinis na. But from the balon to the bahay, maglakad ka. Madumihan. Ano ang dumi? Mahugawan ang paalang. From balon to bahay, mahugawan ang buong katawan? Hindi. Tiil lang. Diba? Tiil. So, ano ang gawin? Pag abot sa bahay, hugasan uli ang katawan? Hindi. Tiil na lang. Pagtanggap mo kay Jesus Christ na hugasan ang buong mong katawan. But as we walk in this world, nahugawan ang paa. That's why we have to confess our sins sa Kanya every now and then or every time na magkasala tayo. Para mahugasan ang ating mga tiil nga nagalakaw dito sa sanglibutan. So ang process ng sanctification ay sige-sige. Ito makumplito pagdating sa langit. There is no perfect Christian. But we are aiming for perfection. Walang perfectong Kristiyano. Pero gusto natin maging perfect. Because someday, pagkakita natin si Jesus Christ, we will be perfect. 1 John 3, 1 and 2. We will be like Him. Because we will see Him as He is. No? Pagkatapos, ano pang, balikan natin ulit si Pablo. 1 Corinthians chapter 6, verse 11. Sabi niya, not only was, but you are also sanctified. And sabi niya, but ye are justified. Not justified. Ano itong justification? Ang justification ay being given a pardon. Anong ibig sabihin ng given a pardon? You are a sinner. You committed sin. Nagkasala ka. Pagtanggap mo kay Jesus, sabi ni Jesus, I pardon all your sin. No? Anong ibig sabihin pardon? Pinatawad lahat ng iyong kasalanan. Ang patawad na yan ay parang hindi ka nagkasala. You have robbed somebody, nagnakaw ka, nagpatay ka. Pero pagtanggap mo kay Jesus, parang hindi ka nagnakaw, parang hindi ka nagpatay. Yan ang sinasabi ni Paul sa Corinto. Sa umagang ito, kung kayo ay mga binanggit dito, fornicators, idolaters, adulterers, bakla, tomboy, abusers of themselves, kasama dito yung mga nakapatato-tato. No? Sa banal na kasulatan, sabi ng Diyos, kung kayo Kristiyano, huwag ninyong sirain ang inyong mga balat. No? Mga magnanakaw, covetous. Ito mga covetous, kasama na dito yung mga, binanggit ko kanina, extortioners, yung mga kidnappers, drug pusher. Alam niyo mga drug pusher, wala silang pakialam, mamatay ka, basta ang pera mo makuha ko. Paano makuha? Ito ang drugs. Ito mga revilers, no? Yung mga pangit ang ugali. Dito sa mundo ito, marami yan. Buksan natin sa Romans 1:17. Romans 1:17. So sabi ni Paul, I am warning you, do not be deceived by 1:17. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith.
Romans 3:25, pag kayo sumampalataya, you will be justified. 26, your sins are forgiven. So sa umagang ito, sana kayo ay tumanggap kay Jesus and you will be justified, no? And God will work out your salvation with fear and trembling. Kailangan ipakita sa inyong mga buhay. So umagang ito, I am warning you na ang mga saints, hindi tao ang mag-pronounce. Ang Diyos ang magsabi, you are saints. Kailangan ka maging saints at the very moment. Pagtanggap mo lang kay Jesus. Kasi alam ng Diyos ang iyong puso. Pagsabi mo lang, Lord, I am a sinner. Forgive me of my sins. And I believe and accept Jesus Christ. Hindi mo pa natapos. Hindi ka pa nakapagsabing amen. Sabi ng Diyos, you are forgiven. You are my child. And you are a saint now. You are a saint now. Banal ka na ngayon. Santo ka na. Santa ka na. Hindi tao. Ha? Sino pa mga dinideceive? Alam ba ninyo na mayroong Biblia, may book ngayon, may booklet, God loves bakla. Ako, I love bakla. Pero nagagalit ako sa kanilang pagiging bakla. Bakit? Okay. Remember, God, ang Diyos, sinunog niya ang Sodom and Gomorrah because of the bakla and the tumboy. If God hates Sodom and Gomorrah dahil dyan and burned them, sa inyong palagay ngayon, hindi siya ganyan kagalit. If God is tolerant of the bakla and the tumboy now, God is unfair. Sinunog niya ang Sodom and Gomorrah, ngayon pabayaan niya. Kaya tignan ninyo ang mga bansa ngayon na nagsasabi, I am not against of the bakla getting married and the tomboy getting married. Ang mga bansa na yan na nasisira na. No? Huwag kayong panukok. Hindi ako masyado mahilig magtago mga clippings. Pero may isang artista, I forgot his name, na talagang bakla siya. Pero yung magazine na yun, sabi niya, everybody know that I am a bakla. But I read in the Bible na ang bakla pupunta sa impyerno. Kaya sabi niya, because of that, tinanggap niya si Jesus at iniwanan ko ang pagiging bakla. Hindi na ako bakla. May picture siya doon. Matandaan na yun eh. Pero hindi na talaga siya nag-artista ngayon. Ganyan, hindi siya nagpa-deceive. No? Pagkatapos meron pang teaching na eventually daw, sa katapos-tapusan, lahat ng tao magpunta sa langit. That is a very big kalokohan. Foolishness. Kung lahat ng tao pupunta sa langit, bakit pa tayo magastos ng panahon na magharap ng salita ng Diyos at magsimba-simba pa dito tuwing araw ng linggo at mag-prayer meeting pa tayo at magluko pa tayo ng sarili natin mangaral? Pupunta rin lang pala lahat sa langit. Hindi totoo yan. That is not true. You are being deceived. Lahat anak ng Diyos. Hindi lahat anak ng Diyos. Huwag kayong maniwala dyan. Not everybody is the children or the child of God. Sino ang kanyang children? Those who only believe and accept the Lord Jesus Christ. Ang malungkot, mayroon na rin iba nangangaral, hindi na rin kailangan, I accept Jesus, kailangan lang i-believe. Hindi pwede yun. You have to believe and accept. Pwede ka mag-believe na hindi ka mag-accept. The devil believe on the Lord Jesus Christ, but he do not accept Him. Diba? Sabi sa James, the devil believes and tremble. Pero hindi siya Christian, hindi siya saved. Kaya huwag kayong padaya, do not be deceived. Kailangan basahin ninyo, sundin ninyo ito. Kahit anong sinabi ko, kung hindi ito sinabi, huwag ninyo akong paniwala. Do not believe me. Believe this. Mga kaibigan, mga kapatid, maawa kayo sa inyong sarili. Walang ibang kawawa kundi kayo if you will not do what this book says. Kawawa kayo. Kailangan pakinggan at pagkatapos sundin. If not, kawawa kayo. Kaya sa umagang ito, walang makapag-pronounce sa isang tao na siya ay saint
maliban sa Diyos. Ang Diyos cannot pronounce you saint unless and until na mag-believe and accept ka kay Jesus Christ. Pag nag-believe kayo at nag-accept kay Jesus Christ, hindi kayo mapigilan ni naman. Nobody can oppose or magsabi magkontra, no? Na kayo maging saints kayo. Kasi ang Diyos ang gagawa sa inyo. At huwag kayong magpadaya. Na okay lang na maging bakla o maging tumboy. Hindi okay yan. Merong lalaki nag-aral sa Bible School pa, bakla. Sabi ko, kung talagang ikaw tumaga sa Panginoon, hindi ka magbabakla. Kasi ang ginawa ng Diyos, dalawang klaseng tao lang. Babae at lalaki. Walang iba. Deception ang third sex. Marami ngayong nagpapatransvestite, lalaki nagpapababae, babae. Ang lalaki nagpababae, malagyan mo ba yan ng matris? Ha? Only God can create a matris. At sa babae lang yan. Yung babae na gusto maglalaki, ano palagay nyo sa katawan nyo? Mag-produce ba kayo ng semen? Ng sperm na makagawa ng tao? Hindi. Diyos lang yan makagawa. Kaya niluluko, you are deceiving, dinadaya ninyo ang inyong sarili. No? Ito lagi kong pinasabi. Bakit? Kasi marami ng mga churches tayo na may mga bakla at mga tumboy. Plus isa pa yung mga litin, marami na rin mga Kristiyano ngayon na mga naglilitin. Marami na mga Kristiyano na mga anak na babae walang asawa. Hindi naman virgin born. Kaya huwag kayong padaya. Huwag kayong padaya. Ito taktika ni Satanas. Alam niyo si Satanas, lahat ng gusto ng Diyos, binibigyan niya ng counterfeit. Binabaliktad niya. Sabi ng Biblia, ang mga bata paluin. Mga bata paluin pag nagkasala. Sabi ni Satanas, huwag. Kaya yung mga alipuris ni Satanas sa Kongreso, sa Senate, gumawa ng batas, huwag kulungin ang mga 17 pababa kahit magpatay, mag-rape, magnakaw, kahit anong gawin nila, hindi pwedeng ikulungin. That is kalukuhan. Sabi ng Biblia, paluin ang bata pag nagkasala and train a child in the way it should go. Gusto ninyo ang anak ninyo ay makakilala sa Diyos, turuan ninyo. Gusto ninyo ang anak ninyo pumunta sa impyerno, wala kayong gawin, pabayaan lang ninyo. Dahil ang mga bata natin, mga anak natin, mga apo, kahit hindi natin turuan, marunong yan magsinungaling. Marunong yan magdaya. Marunong yan magdamot. Kasi mayroon silang makasalanan nature. So kailangan dumating sa panahon na makilala nila si Kristo na tagapagligtas. Kailan kayo magsimula? We have dalawang magagandang apo. Ang younger ngayon ay 2 years and 5 months old. Pero bago siya mag 2 years, mayroon na akong pamalo. Ganyan kalaki, ganyan kahaba, ganyan kakapal. Nabibili sa bookstore. Paddle. May regulasyon pa paano. When our children are growing up, ang pamalo ko ganyan kahaba ang kahoy, ganyan kakapal, ganyan kalapad. Ako kung magpalo, isa dalawa lang, pero malakas. Huwag kayong magpalo ng walang data. Ay, walang kwenta. Maski minsan lang, basta maramdaman. Kaya ang anak namin, nakita yan ng mga pumunta sa amin, yung lalaki, may only son, dalawa ang daughters namin, may asawa na, may mga anak na, pero pag sinabi kong huwag kang lumakad, sabi niya sa akin, Daddy, meron sana akong pupuntahan doon, inimbita ako. Sabi ko, okay lang yan, anak. Sa iyo may tiwala ako, pero ang mga dadaanan mo, hindi magandang lugar eh. Hindi na yan bakalis. Diba? So kayo mga magulang, if you love your children, your apos,
Maliit pa, disiplinahin ninyo. Ano pa ang batas ngayon? May batas silang ipinapasa. Hindi na pwedeng paluin ng magulang ang anak. Sabi ng Biblia, spare the rod and spoil the child. Sabi ni Satanas, spoil the child. Kaya bawal magpalo. Bawal, batas na yan. Kaya bata pa, bago mag 2 years old, simula na ninyong paluin. Hindi pa marunong yan magreklamo. Pag nag 5 years old na yan at pinalo, pumunta yan sa barangay, sa DSWD, dahil hindi yan mga Christian, hulihin agad kayo. Kaya yan anak na, ang apo namin ngayon, bago mag 2 years old yan, pag nakita niya ang pamahal, sabi niya, pero alam nila, mahal na mahal sila ng lolo nila. Hindi ako magkain, hindi ako matulog, hanggat hindi sila makakain. At hindi sila natutulog. Pag nagkasakit, hindi ko pinababayaan. Ako ang nagpapaligo araw-araw. Kaya lang sa paligo nung kami umalis. Sabi ko, abang wala, sige, si mami ninyo. Gawin natin ito. Huwag tayong padaya. At huwag natin dayain ang ating sarili. So, babalik tayo ngayong umaga. You are here. You listen. You heard. My question is, gagawin ba ninyo ang salita ng Diyos? Lalo na kayong mga young people. So mamayang gabi, siguro dalawahin ko kasi may dalawa gusto ko. Nakakita na kayo ng durian na prutas, di ba? Yung durian na hayop, nakakita na kayo? Oh, may durian na hayop. Ha? Yung porcupine, sa Tagalog, durian. Sa amin, durian ang tawag dyan eh. So, sino na nakakita ng porcupine na hayop? Ha? Sino na nakakita ng porcupine? Yung, wala, hindi kayo nakakita? Ha? Ay, kawawa naman kayo. Hindi pa pala kayo nakakita ng durian na porcupine. Pero alam niyo kung ano ang porcupine? Ha? Ping ano ang porcupine? O, i-describe mo, i-describe. Ha? Okay. So, diyan, may mga porcupine. Malaman natin yan mamayang gabi. Balik kayo, ha? Kung gusto nyo malaman ang mga porcupine diyan sa inyong mga tabi. O baka kayo mismo. Ha? So, diyan lang siguro, basta God wants doers of His Word, not hearers only. Yun ang gusto niya. And the next, God hates. God hates. Ano ba ang hate sa Cebuano? Ha? Pungot? Rumot? Pungot. Hindi kala ko yung simangot pungot. Okay. Galit. Galit. Galit ang Diyos sa mandaraya. Sa kanyang sarili at saka sa iba. So, do not deceive yourself and do not let others deceive you. Be wise. Be wise. Sabi ng Panginoon, yung wise, yung nakinig at gumawa. Yung foolish. So sa umagang ito, it's either you are wise or you are foolish. Nobody can make you wise but you. Nobody should make you foolish. Sana wag kayo. At ang iba, do what the Bible says. Maraming salamat. Magandang tanghali.